Tuloy ang laban ng DOST sa pagkalat ng fake news. Pinayuhan naman ito ang publiko na suriing mabuti ang hawak na impormasyon bago ito ipakalat sa social media. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Hindi na bago sa Pilipinas ang makaranas ng kalamidad. Taon-taon na lang ay iba't ibang bahagi ng bansa ang tinatamaan nito at kasabay ng patuloy na paghahanda sa oras ng sakuna, hamon din ng paglaban sa mga kumakalat na fake news kung saan ito ay nagdudulot ng pagkalito at takot sa publiko. Kaugnay nito, ang Department of Science and Technology hindi naman tumitigil para labanan ito. Ang kailangan talaga natin i-point out ay meron tayong mga mandatong government organizations, Pag-asa, PHIVOLCS and other agencies, Office of Civil Defense and the local government, that will be the source of the right information, the most updated information, and the authority when it comes to providing information on weather and geological events. Anya, may mga pagkakataon talaga na may mga nagpapakalat ng maling impormasyon, tulad na lang ng pagkakaroon ng malakas na lindol o may paparating na super typhoon, partikular na sa social media kung saan nagkalat ang mga fake news. Pero panawagan ng kalihim sa publiko bago ipasa ang isang impormasyon lalo na sa social media ay suriin mo na ito kung totoo. Importante anya na magkaroon muna ng verifikasyon sa mapagkakatiwala ang source. Samantala, kinilala din ng kalihim na katuwang sa paghatid ng tamang impormasyon sa publiko ay ang media. Your role is very important in our plan to make all our kababayans or all our local government units be resilient. Again, ang pinaka-importante is to think about the right framing of what we do. Reduce risk before the disaster happens or the hazard occurs. Be able to respond effectively and efficiently. When we recover, isipin natin how can we further reduce the risk. At mangyayari ito sa pamamagitan ng tamang impormasyon kasabay ng tamang kagamitan at tamang implementasyon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.